Okay, Ephesians chapter 5, no? Uh, Ephesians chapter 5, simulan po natin dito sa verse 15. Ayan. Okay. So, ang pag-usapan po natin ngayon, makapag-share po ako sa inyo, yung paano bang mapakinabangan ng pagiging Kristiyano. No, kasi alam niyo po sa nung unang panahon, ang tawag po ng mga komunista sa Kristyanismo ay ito ang opium ng mga tao, no? Na ano ibig sabihin ng opium? Ito yung kumbaga drugs, kasi nung unang panahon ang droga na ginagamit ay opium, parang shabu ito na kapag yung tinake mo, makakalimutan mo yung problema. No, parang alak, nakakapagpalimot ng problema. So, ganun daw ang tingin nila sa relihiyon ng mga komunista po, ito po ay opium lang. Ibig sabihin, ang Kristyanismo ay walang pakinabang, kundi makalimutan mo lang yung problema mo. No? Tapos, umaasa ka sa isang Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, hindi mo naririnig, na siyang, ano bang tawag dito, siyang parang umaasa ka sa wala, pero nabibigyan ka lang ng pag-asa nito. Halimbawa, sabihin natin, tulad nito, ano ba yun nandito, no? O merong bote rito ng, ano ba to? No? Ito yung pamasahe yata ito no? Ito, maganda itong inumin. Halimbawa, sabihin ko po sa inyo na meron kayong gusto sa buhay, magdasal kayo dito at bibigay sa inyo nito yun. Ngayon, alam natin na walang may bibigay sa iyo to kung hindi yung mabango lang, no? Pero kung mapapaasa kita na masasagot ang panalangin mo, kakadasal mo rito, anong nagagawa ko sa iyo? Nabibigyan kita ng pag-asa. Pero yung pag-asang yon ay walang pupuntahan. Bakit? Kasi ito walang kapangyarihan tulungan ka. Maliban sa ipahid sa iyo at masahe sa iyo. Ngayon, ang tingin po ng mga komunista sa Diyos o sa relihiyon, ito ay opium lang. Nagbibigay lang ng pag-asa sa iyo pero walang mangyayari. No, niloloko mo lang ang sarili mo. Ngayon, mas marami po, nakikita ko po, mas marami ang mga kaso o cases na nagiging totoo yun. Na ang Diyos ay paniniwala sa Diyos at sa religion ay nagbibigay lang sa iyo ng pag-asa pero walang ibinubunga, no? Yun ang tingin ng mga tao na kadalasan ito ay totoo. No, bakit? Kasi wala naman nangyayari. Tingnan nyo, napakarami po na nagsisimba dito sa Pilipinas, pero tingnan nyo ang buhay nila. Napakarami ang tumatawag sa Diyos, pero tingnan mo ang buhay nila, no? Pilitin na lang natin na ang attention dito dahil may parada ng ambulansya, no? Okay po. Ngayon gusto ko pong i-share sa inyo yung thank you. Nasisilaw ba kayo? Gusto ko po i-share sa inyo na paano mo bang yung pakinabangan ng pagiging Kristiyano. Katulad ng sinabi ko kanina, ang tingin po ng mga ibang tao sa Kristyanismo, ng mga komunista, ito'y parang niloloko mo lang ang sarili mo. Pero tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia. So ngayon, simulan po natin dito sa verse 15, dito sa akin, sabi niya gano'n, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay, no? Paano kayo mamuhay. Ibig sabihin nito, no, ang kinakausap po niya rito ay mga born again na, mga Kristiyano na. Pero bakit ganoon? Bakit yung sinabi na sa kabila ng mga Kristiyano na to, nasa kanila ang Holy Spirit, sila'y nagtatangs, sila'y naniniwala sa Diyos, sila'y naniniwala sa Biblia, sila'y naniniwala sa Holy Spirit, sila ay naniniwala sa langit at impyerno, sila ay naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapasagana, ang Diyos ay gumagabay, ang Diyos ay nag-iingat. Pero sa kabila ng ganon, no, sila ay naniniwala na pwede kang magpalayas ng masamang espiritu, pwede kang manalangin at masasagot ang panalangin mo, no?
tinuruan sila ni Pablo ng himala ng Kristyanismo, pero sa kabila nun, nagbigay siya ng salitang mag-ingat kayo. Bakit? Kasi pwede kasing oo, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa langit, naniniwala ka sa diablo, naniniwala ka sa rapture, naniniwala tayo sa mga ganun, pero and yet, biglang sinabi ni Pablo rito, ingat ka. Bakit? Kasi sa kabila nga ng, alam natin lahat ito, pwedeng hindi tumalab sa iyo ang pagiging Christian. Pwedeng yung mga pinaniniwalaan mo na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapasagana, pero pwedeng hindi ka gumaling. Pwedeng hindi ka sumagana. Ang Diyos ay nagbibigay ng guidance, ng gabay. Ang Diyos ay nag-iingat, pero ang sinabi po ni Pablo rito, ingat ka. Bakit? Kasi pwedeng hindi ka maingatan ng Diyos. Ibig sabihin, yung paniniwala mo sa pagiging Kristiyano ay pwedeng hindi tumalab. Bakit? Ito po ang isa sa binigyan ng diin ng Holy Spirit sa atin. Sa kabila ng nakikita mo ang mga himala kay Benny, nakikita mo na nandun, nagkaka-islainan na, nararamdaman nilang anointing, nag-iiyakan ng mga tao, natikman nila ang salvation, ang kaligtasan, natikman nila ang kagalingan, natikman nila ang kasaganahan, natikman nila ang mabuting salita ng Diyos, at nararamdaman nila ang kapuspusan ng Holy Spirit, napuspos sila, umiyak sila, naslain sila. Sa kabila nun, biglang sasabihin dito ni Pablo, ingat ka. Bakit? Kasi sa kabila lahat ng ito, baka hindi ito tumalab sa iyo. Ano mangyayari nito? Umaasa ka na lang hanggang sa bakit sila nangyayari yung ganun himala, sa akin hindi. Bakit? Kasi may sinabi si Pablo, maging maingat kayo. Alam niyo, ito rin ang sinabi ni Pablo, na sabi niya, nag-iingat ako. Baka mamaya kakasermon ko, kakaturo ko, kaka-advise ko, kakapastor ko, ako ngayon lang hindi pumasa. Baka yung itinuturo ko, yung sinasabi ko, baka hindi tumatalab sa akin, baka hindi gumagana sa akin. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya sabi niya ganoon, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Bakit sa kabila ng, kumbaga parang sa akin kasi nakakapagtanong ito na mga Kristiyano ito, mga born again ito, mga nagtatangs ito, marami nang alam sa Biblia ang mga tao rito. Pero sinabi niya, ingatan nyo yung pamumuhay nyo, kasi baka mamaya ang pamumuhay nyo ay pamumuhay ng mangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang? Walang alam. Or, may alam, pero walang, sabi nga nila, tumanda na, pero walang pinagkatandaan. Andun yung babala niya. Anong ibig ko sabihin? Kasi ang pagiging Kristiyano po ay maaaring hindi tumalab sa atin. Anong ibig sabihin nito? Ito nga, pinag-aaralan nga natin. Kaya sabi niya gano'n, mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Tapos, naalala ko yung isang palagi kong kinukwento, kaya nga naalala ko Yung isang tao na may sakit ay lumapit sa doktor, nagpunta siya, nagpagamot siya, at sabi ng doktor, ito, inumin mo 3 beses ang araw, pagkaraan ng 1 linggo, bumalik ka sa akin. Ang ginawa po niya, pagkaraan ng 1 linggo, bumalik siya, at sabi niya, Dok, yung gamot na binigay niyo, ubus na. Kumusta ka? Sabi ka ng doktor. Sabi niya, eto Dok, wala naman nangyari sa akin, hindi naman ako gumaling. Sabi niya, ano bang ginawa mo? Ininom mo ba ng 3 beses ang araw? Sabi niya, Dok, ang ginawa ko, pinahid ko sa dibdib ko ng 3 beses sa isang araw. Hindi naman tumalab. Sabi niya, nagagalit. Ngayon, putulin ko na yung kwento ron kasi alam na natin Sinunod ba niya yung bilin? Sinunod ba niya instruction? At yun ang sinasabi po ni Pablo, maging maingat kayo
sa buhay nyo. Nasusunod mo ba? Kasi sabi niya rito, mamuhay kayo bilang mga matatalino. Ibig sabihin ng matatalino, nasusunod mo ba? At di tulad ng mangmang, alam mo na dapat kang magsimba linggo-linggo. Pero kailangan pang pilitin ka. Nasusunod mo ba? Gusto mo pagpalain ka, gusto mo pagalingin ka, gusto mong gabayan ka ng Diyos, gusto mo na ingatan ka, proteksyonan ka ng Diyos, pero nasusunod mo ba? Mamuhay kayo bilang paganahin natin yung isip natin. Mamuhay kayo bilang matatalino at hindi bilang mangmang. Ngayon, punta tayo rito sa isang bagay na to. Alam mo na dapat kang mag-ikapo. Alam mo na dapat kang magbigay. Pero nasusunod mo ba? Doon sa isang napanood ko sa YouTube. Na may isa pong ambulansya na sinakyan ng mga kung sino-sino. Wala namang pasyente, walang may sakit at mabilis na tumatakbo. Nakabangga ngayon ng tricycle. Ngayon yung driver ng tricycle namatay. Okay. Sino may kasalanan ngayon? Eh di yung driver. Pero yung may-ari nung ambulansya madadamay. Ngayon, sino magbabayad ng yung namatay? Paano yun? Sino magbabayad? Usually, insurance. Tama po ba? Alam niyo po, yung chairman ng barangay na naka-assign sa pagpaparehistro ng sasakyan at pagkuha ng insurance ng ambulansya, alam niyo, nang inimbestigahan nila, hindi pala niya naparehistro. Kumbaga, ilang taon na yung ambulansya, hindi niya naparehistro, pinagalitan ni Tulfo. Trabaho mo yan! Ibig sabihin, alam mo na dapat mong iparehistro yan, pero di mo ginawa. Ngayon, walang insurance na sasagot doon sa namatay. Mamuhay kayo bilang matatalino, ginagawa niyo yung alam niyong dapat gawin at hindi mangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang? Ibig sabihin nito, alam mo dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa. Gusto natin tumalab yung pagiging Kristiyano natin. Gusto nating makinabang sa pagiging Kristiyano natin. Pero ang Kristyanismo ay hindi doktrina lang, kundi ito ay uri ng pamumuhay. Hindi yung alam mo lang, kundi ito ay yung pinamumuhay. Sabi niya, be doers of the word and not hearers only. Alam mo na dapat mong gawin ito. Alam mo na nagre-require ito ng action. Pero hindi mo ginawa. Kaya sabi niya gano'n, mamuhay kayo bilang mga matatalino at di bilang mangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang? Walang alam? Actually, may alam siya, pero hindi niya ginawa. Ngayon, ang isa pang definition ng mangmang dito, hindi nag-review o hindi nag-aral. Kaya pagdating na exam, ano yung sasagot niya? Wala. Mananatili kang may sakit kung hindi mo isasagawa ang sinasabi ng Biblia. Mananatili kang pobre kung hindi mo tinagawa ang sinabi ng Biblia. Alam niyo ba, ngayon po ang ketong o ang leprosy ay noon walang gamot yan. Yan ay mikrobyo at sobrang nakakahawa. Sa sabihin natin, ang hangin na ito, ang electric pan na ito ay papunta kay moth. At sabihin natin kung ako ay may leprosy, pag ako lumagay dito sa gitna, yung mikrobyo pupunta na kay moth. Nakakahawa at walang gamot noon. Ang nakapagbigay lang ng lunas riyan ay si Jesus. No? Kasi sabi niya gano'n
daming may ketong noon, pero ang gumaling lang dito nung time na yun ay sina Aman. Tandaan niyo ba yun? Yung kwentong yun. Bakit? Walang gamot eh. Pero ngayon ay may gamot na ang leprosy. Hindi na isang bagay na nakakatakot, hindi katulad ng AIDS, no? Sabihin natin ay yung dengue pabababain nga yung platelets mo, no? Somehow may gamot na ito. Kahit na yung COVID na yan, hindi na siya ganun namang kadelikado. Meron ng mga gamot, meron ng pwedeng lunas na ibigay sa'yo. Hindi katulad ng ketong nung unang panahon, wala talaga. Pero ngayon, meron na. Hindi na problema. Pulag natin ka. May biogesic eh. Hindi na problema. Alam niyo po ba, ang sakit at kahirapan ay may lunas na? Hindi ito isang bagay na nagmamakaawa ka sa Diyos na, Lord, pagalingin mo ko. Kaya, Lord, pasaganahin mo ko. Hindi na. Hindi na. Ang sakit at ang kahirapan ay may gamot na, may lunas na ito. Pero sabi niya, kung hindi mo gagawin ang bilin na ito, mananatili ka sa sakit at mananatili ka sa kahirapan. Ulcer, may gamot naman yan eh. Ano pa? Ang sakit. Ubo, lagnat, ano pa? Kahit nga yung mga komplikadong sakit eh, kung ang cancer, maagapan, may gamot eh. Dito sa Biblia, ang kahirapan at sakit ay may gamot na. Pero sabi niya, kung di tayo mamumuhay bilang matatalino, mananatili tayong nagsasuffer sa mga ganito. Kaya sabi niya ganoon, mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Abay, alam niyo ba kung anong gamot sa kahirapan? Sinabi na ng Biblia. Kaya nga, kung meron pang mahirap, di mga sa katabi mo, magpa-doktor ka kasi. Ngayon, ano bang gamot sa kahirapan? Hindi, sinabi niya gano'n eh. Kasi kapag ka nandun yung pangangailangan, meron akong may kailangan mangyari sa akin eh. Ano yun? May matanggap ako. Nakukuha niyo mga kapatid. Mot, may trabaho ka pa? Wala. Wala. Sino may trabaho sa'yo? Oh, okay. Meron ba nagtatrabaho dito ng libre? Wala, hindi trabaho yun. No? Ang trabaho, may natatanggap ka. Ngayon ang sabi ni Jesus, kung gusto mo may matanggap ka, magbigay ka at tatanggap ka. So, andun ang butas eh. Andun ang susi. Andun yung solusyon sa kahirapan. Give and you shall receive. Andun eh. So ngayon, sasabihin natin, ang Diyos ay nagpapasagana na parito si Jesus para bigyan tayo ng buhay na maganda at buhay na ganap. Ibig sabihin, buhay na kumpleto, buhay na masaya. Yes, praise the Lord. Pero mananatili kang mahirap kung hindi mo gagawin yung pinagagawa ng Diyos para makalis ka sa kahirapan, which is yung magbigay ka at ikay bibigyan. No? Alam niyo, kung gusto ng taong marinig itong pasasaganahin ka ng Diyos, pero pagdating na sa pagbibigay, nata-turn off sila. May pasensya na. Si Jesus ang nagsabi nito, hindi ako. No, inuulit ko lang. Amen po ba? No, pagka sinabi ng Meralco, mawala ng kuryente, mamaya, ngayon, ipagkalat mo na. Sabihin mo, huwag kang magalit sa akin. Huwag mong hawakan yung dibdib ko na itong kwelyo ko. Sabihin, bakit mawala ng kuryente? Malay ko yan. No? Huwag kayong magalit sa pastor. Kasi sinasabi lang niya kung ano sinabi ng Biblia. Ang susi sa kasaganahan ay ang pagbibigay. Ano ibig sabihin ng pagbibigay? Mga kapatid, ganito. Kapag halimbawa si Mot, ilan na ba anak mo? 2? Okay. May plano ka maging 3? Wala. Bakit? No? Nakikinita ko, hindi ko pa natitigan yung nalala ko nung kinasal ka eh. No? Okay, punta tayo rito. Wala ba kayo naamoy? Yung bango ng ulam
Kain na tayo? No? Parang, ano eh, apritada ba yan? O parang ano yan? Anong pangalan yung ulam na yan? Ha? Menudo? Yung kaldereta? Napupuspos ako ng amoy eh. Okay po, no? Mamaya maghintay tayo, no? Mag-control sa sarili. Eh, ang pagbibigay po, hindi ito yung topic ko eh, pero ang pagbibigay kasi ay pagbibigay sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos, noon, nakiki-Diyos ka lang, no? Nakikisimba-simba ka lang, pero nung tinanggap mo siya bilang Panginoon sa sarili yung tagapagligtas, tinanggap mo si Jesus, naging pamilya na. Kaya nga sabi niya ganun, sino man tumanggap kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, pamilya, pinasok mo. At sa pagkakaroon ng anak ni Mot, paano mo bang binibigyan yung anak mo ng alaga at ng pagkain? Once a year? Once a month? At kung ano na lang ang meron dyan, yun na lang bibigay mo? No. Bakit? Pamilya yan eh. Hindi kakain si Mot, basta yung anak lang kumain. Tama po ba ako? Inaalagaan mo yan, binabantayan mo yan. At hindi, once a week, at saka sasabihin yung anak, wala tayong pera ngayon eh. Next week ka na lang kumain ha. Pero sa Diyos, kung ano yung matira, yun na lang ang ibibigay. May mali. Kaya nga ngayon, paano kang bibigyan? Kasi, nakukuha niyo mga kapatid. Sabi niya, give and you shall receive. Yung give na yun ay pag-aalaga. Tulad ngayon po, dyan po sa tapat ng simbahan natin, meron ako nakikitang supplier ng mga poultry. No, ng, ano bang tawag riyan? Feeds, mga ganyan. Tapos dito sa kabilang pinto, meron akong nakikitang mga pagkain ng pusa. Sako-sako. Kanina, tinitingnan ko, magtatanong ako mamaya, na baka magkano kaya yung pagkain ng aso. Bakit? Kasi may aso kami. At yung aso namin, 3 brown, 3 brown at 3 itim na aso. No? Mga imported lahat. Ngayon, nagtitinda po ako ng aso, nabenta ko na lahat maliban doon sa isa. Okay, pag naibenta na to, anong gagawin ko ngayon? Meron pa akong may 6 pa akong natitira dun eh. Ngayon yun, hindi ko pinibenta yun. Akin yun. At plano kong pakainin yan araw-araw hanggang buong buhay nila. Yun ang pagbibigay ko sa kanila. Kumusta ang pagbibigay natin sa Diyos? Sa kanila akong magtatay, sa kanila akong pa-partnership, sa kanila akong magbibigay. Kasi, Lord, wala ngayon eh. Hindi ganun. Unang-una, kung wala ngayon, wala ka natanggap ngayon. Kanino? Kay Lord. O ba't wala ka natanggap? Alam mo na ngayon. Kasi give and you shall. Kasi alam niyo, pag natutunan natin itong giving na to, hindi ka mabubutasan eh. Hindi yung kumbaga parang walang tigil ang supply niyan. Siguro tapos na. What if kung tumigil yung nagpapaaral sa kanya lang sabihin natin ikalagitnaan? Makakatapos ba yan? Hindi. Anong sabi ng Diyos? No? Etong kalooban ko sa inyo. Kaya mag-pray kayo ng ganito. Give us our daily bread. Hanggang kailan? Hanggang sa buong buhay mo yan. Pero paano natin itrato ang Diyos? Paano kung tao ang Diyos? Sabihin natin. Paano kung alaga lang natin ang Diyos? Siguro matagal na siyang patay. Bakit? Kasi sa pag-aalaga natin. Nakukuha niyo mga kapatid. Pero subukan mong alagaan ng Panginoon, alagaan ang gawain niya, alagaan ang ministry niya dito. Tingnan natin pagka hindi gumanda yung buhay natin eh. Imposible hindi. Naulit ko po, ang sakit at karamdaman, ang sakit at ang kasaganaan, ang kahirapan ay may solusyon na. Hindi na ito misteryo, hindi na ito isang swertehan lang, hindi ito tsambahan lang, ito ay may gamot na.
At hindi po nililihim ng Biblia kung ano ito. Sabi niya ganoon, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Bakit? Kasi kung hindi tayo magiging maingat, nakiki-amen ka na ng Diyos ay nagpapasagana, ang Diyos ay nag-aangat ng buhay, amen, amen, pero mananatili kang nandun sa baba. Kasi hindi ka careful kung paano maging Kristiyano. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, sinasabi ng Diyos, yung quality ng pagiging Kristiyano mo, nasa sayo din. Nasa sayo yan. Kasi, to whom much is given, much is required. Ano sa Tagalog yun? Kapag mas marami kang tinanggap, mas maraming hihingin sa'yo. Tama po ba? Yung isang tao na elementary lang natapos, hindi ganun kalaki ma-expect mo. Pero yung taong naka-graduate ng cum laude, mas malaki ang ma-expect mo. Alam nyo, baliktarin nyo yun. Moro nakikipag-usap ako sa ibang mga kasama natin sa Facebook. Kapag binigyan ka ng marami ng Diyos, maraming hihingi ng Diyos sa'yo. Nakukuha niyo mga kapatid? Baliktarin nyo. Sige po. Kapag marami ba akong binigay sa'yo, yan o, sigo nung tinutukoy ko, no? Marami akong binigay sa'yo, marami akong binigay sa'yo. Marami ba akong may expect sa'yo? Dapat lang. Yan ang nakalagay sa Bible. Dapat lang. Ngayon, baliktarin natin. Marami kang binigay kay Lord. Hindi pa marami ka rin i-expectin kay Lord. Ganun yun eh. Hindi naman puro damot na lang, na parang, hihingi na naman sa akin. Hindi. Kapag si Lord inalagaan mo, kapag si Lord ay binusog mo, kapag si Lord ay ginalang mo, nirespeto mo, marami kang may expect sa Kanya. Kaya nga may mga tao sabi nga, hindi ako pabayaan ng Panginoon. Sabi niya, sabi ni Haring David, may tanda na ako, pero wala pa akong nakitang matuwid na tao na nagutom. See? Yung gutom may solusyon na. Hindi na problema ang kahirapan. Hindi na problema ang sakit. Hindi na problema ang gutom. Sabi niya, hindi na. Maging matuwid ka lang. Ano ibig sabihin ng matuwid? Matalino. Ginagawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Solusyon na ang ino-offer ng Diyos dito. No need na mag-stay ka doon sa baba kasi pinakita na ng Diyos kung paano umakyat. Paano gumanda ang buhay, kung paano... Hindi ko ba sinasabi na na magiging katulad tayo ni Alice Gu. Ang daming pera. Sana all, di ba? Pinakikinggan ko yung helicopter niya, 60 million. Meron naman dyan sa junk shop, helicopter, di naman gano'n, okay, katawan lang umiikot. Pero, ang yaman niya, di ba? May sports car, McLaren na... Hindi McLaren, McLaren. Ang yaman niya. Para bang... Merong ginawa si Pangulong Duterte dati, yung mga hindi nagbayad ng sports car. Kumuha siya nung backhoe ba yun, yung gumaganon. Ang ginawa niya, winasak niyang gano'n, no? Hindi ako nagkakamali. More than yun eh. Palagay ko Kasi yung isa alam ko 300 bilyong piso. So sabihin natin kalahating bilyon. 500 million pesos. Winasak lang niya. Yung yung gumagano na traktora. Di niya binawasak-wasak niya ganyan. Alam niyo, habang winawasak niya, iniisip ko, benta kaya niya yun. Magkano? 500 million. Ilan ang populasyon ng Pilipinas? 100 milyon lang. What if kung pinagbibigyan niya tayo ng tigi 1 milyon? May sobra pa siyang 400 milyon. Paano naman niya ibibigay sa atin? Unang-una, yung mga may SSS, no? Yung mga may PhilHealth, depositohan niya tagi 1 milyon niya. Ngayon, pag nagkasakit yung tao, hindi na takot magkasakit. Bakit? Kasi may sagot na. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaso maabubot daw, ganito, ganyan daw, mahirap, ganito, ganon.
Kaso, ang pinakita niya, yung pasensya na, yabak. Hindi ako papayag na nagpupuslit kayo, nagnanakaw kayo. Grabe. Yung coaching ngayon noon, 100,000 ang ano, 100,000 ang tax. Ang laki. Pero hindi, punta na nga lang tayo sa gano'n. Kung pinagbibigyan kaya tayo 100 milyon. Alam niyo kung ano, tigi 1 milyon. Yung ano ngayon, yung kalahating milyon yun. Bawat Pilipino dapat may 5 milyon eh. Tama ba yung computation ko? Bawat Pilipino dapat may 5 milyon. Ibig sabihin, insured ako ng 5 milyon. Mawawala na ng utang ang Pilipino. Kaso, ito nga mga kapatid, sabi niya gano'n, ang kahirapan at sakit ay may solusyon na. Praise the Lord. Pero sabi niya, mabuhay kayo, ha? Mabuhay kayo bilang matatalino at hindi mangma kasi alam mo na dapat na nagbibigay ka. Alam mo na dapat na nagpe-pray ka. Alam mo na dapat na nagsisimba ka. Alam mo na dapat na involved ka sa ministry. Alam mo na dapat nakasali ka sa soul winning. Alam mo na dapat na... Pero may mga Kristiyano katulad nito. Kasi sinulat dito sa mga Kristiyano, malinaw ba mga kapatid? Sabi mga sa katabi mo, gaganda na ang buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, mababayaran mo na yung utang mo sa akin. Ito nga, sabi niya gano'n, no? Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. May sasama ng camp, tapos sasabihin gano'n, hey, si ganito, yung isang na soul win ko, gusto sumama ng camp, kaso, walang camp eh. Narinig ko, no? Chismoso kasi ako. Ano gagawin mo ngayon? Tulungan natin. Yung nagyaya, tara, inuman tayo. Susuray-suray na ganyan doon sa... Kala mo zombie? Nahihiya ba? Hindi naman nahihiya eh. Ang lakas nga, kapal ng mukha na nagyaya ng pagdating sa kalokohan, pero pag dating na sa, tara, camping tayo, tara, simba tayo. Ikaw na lang magsabi. Mag-share na minsan yung mga tao po, nung unbeliever, tuwan-tuwa siya, nakakainom siya ng isang drum na alak eh. Pero pagdating na nung mag-iya, tara, sharean mo nga, magbahay-bahay nga tayo, mag-share tayo, nahihiya ka. Bakit? Ba't hindi ka nahihiya? Mabuti ka na nga mabait ka na nga, tama na nga yung ginagawa mo, hindi ka na nga naghihira sa kalokohan. Tingnan nyo, yung mga pusher, yung mayaman, hindi nahihiya eh. Nag-iingat. Baka mahuli, pero hindi nahihiya. Pero how much more tayo? Alam niyo mga kapatid, kung matutunan lang natin yung tulungan natin, gusto magkampi. Ano ba pwede ko i-ambag? Yan ang masasabi lang niyo. Samantalahin natin ang gumawa ng mabuti sa bawat pagkakataon. Amen po ba? Minsan nakakakiliti po yung how we manage yung pera natin eh. Bakit? Tingnan niyo doon sa magandang restaurant, no. May waiter na magse-serve sa yung ganyan. Tapos pagkatapos mo, minsan nahiya ka mag-tip ng 20 pesos eh. Minsan nahiya ka na mag-iwan ng kumbaga ng 5 piso ganyan kasi natandaan niya yung mukha mo. Sabi lang ganun, ang ganda-ganda niyang manamit, wala palang pera. Nahiya ka, kaya bibigyan mo ng 50 pesos, minsan 100, ganun. Pero pagka sa palengke, sa bangketa, nakikita mo yung matanda, nagtitinda ng kalabasa, no, paparating mo yan. Hindi ka na naawa. Nakuha niya. Kumain ako ng BK eh. Sarap kaya yung ultimate. Magkano yun? 150. No? Pero ngayon, hindi ko type ang BK ngayon. Type ko yun, naamoy ko ang ulam eh. No? Kasi umalingasaw yung ulam. Sarap ng amoy. Ngayon, kumbaga, sabi sa akin ng kasama ko, mag-tip ka naman. Sige na nga, hindi ganyan ako. Nag-iwan ako ganyan, kusalis na ako. Sabi kong gano'n, ano ba yung papel na binitawan ko? Tinignan ko yung wallet ko, sabi ko, nawawala yung 500.
Nung nainisip ko, tagal ko nag-iisip, sabi ko gano'n, ano ba yung nilagay ko ron? Hindi ko nakita eh. Kaso sa wallet ko, nawawala yung 500. Alam niyo ginawa ko? Binalikan ko. Bakit? Hindi ako ready maglustay ng pasensya na, hindi ako ganun kayaman. Alam niyo mga kapatid, nung nakita ko yung binigyan ko ng tip, sinalubong niya ako at inabot yung tip. Bakit? Alam niya, babawiin ko eh. 500 nga. Yung ganun eh, sasagana na tayo. Kaya sabi niya rito, samantalahin niyo pagkakataon na ilan ba yung pwede ko sponsoran ngayon? Yan. Eh, pinagpala ako ng Panginoon ngayon. Ilan ba yung pwede kong sponsoran ngayon? Nalala ko, nandun kami sa, dito sa Sapang Palay kami last week, ngayon, dami nilang ulam, dami nilang pagkain doon. Tapos nung marami na nga eh. Eh, meron pa ako nakita nagpabili ng chokes to go. Marami yung chokes. Amoy pa lang ulam na. Alam niyo kapatid, ang ginawa, pag uwi namin, may mga pababaon sa amin eh. No? Pwede bang makibaon yung naamoy kong yan? Ngayon, di pinadala. Sabi ko, pagdating ko sa bahay, doon ko nakita na binalot pala. Alam nyo, last week yun, na unti-unti ko kahapon ko lang naubos. Bakit? Inuunti-unti mo eh. So, bakit ba ako napunta ron? Okay, sabi niya gano'n, samantalahin nyo ang pagkakataon na makagawa ng mabuti. Ano ba yung pwede kong magawa kay brother? Ano ba pwedeng magawa ko rito sa camping na to? Ano ba pwede kong magawa dito sa church? Ano ba pwede kong magawa dito sa ministry? Ano kaya pwede kong magawa kay pastor? Kasi binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Kasi darating ang time, kung lalagpas sa'yo yan, mawawalan ka na ng pagkakataon. At ito po yung mag-closing tayo. Sapagkat pasamaan takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti, huwag kayong hangal. Yan. Ano bang ibig sabihin ng hangal dito? Hangal ay yung kung isipin natin, 2 plus 2 ay ano? Ang sabi niya, 1 plus 1 equals 3. Bakit? Nag-asawa yung dalawa, naging 3. Ayun ba yun? Okay. Nalala ko dati, ewan ko saan nagpunta yung isip ko eh. Sabi ng teacher ko, kayo ay allowed lang na mag-absent na. Sinulat niyo sa blackboard na ganyan, no? Sabi kong ganun. 2 beses lang ako mag-absent. Hello? 11. Nag-gets ni Mot. Parehos tayo. Kasi di ko rin nag-get nun. Ito mga kapatid eh. Meron nga daw yung sinasabi nung sabi ni, kilala niyo ba si Johnny Tango? Ito, ulit-ulitin ko to. Bakit? Tuwan-tuwa akong inukwento eh. Di ko pa nga nakukwento, natatawa na ako eh. Okay. Sabi niya gano'n, ay pare, meron si Raulo, no? Sabi ni Johnny Tango. Bakit? Paano mo nasabi si Raulo? Isira nga eh. Sabi nung kausap niya, kasalubong niya, bakit nga? Biruin mo, binebenta yung Ilog Pasig. Kung di ba naman sira? Sabi niya gano'n bebenta mo yung Ilog Pasig. Ano nangyari? Sabi niya gano'n, yung nga sabi niya talagang sira. Sabi niya, bakit nga? Kasi binebenta ba naman Ilog Pasig, 50 pesos lang. Anong ginawa mo? Ang mura, binili ko na. Ano tawag mo sa kanya? Hangal. Ngayon sabi niya rito, huwag kayong maging hangal. Born again, tayong mga Kristyano, tayong mga taga-Rema, pwedeng maging hangal. Tayong mga nagsisimba rito, pwedeng maging hangal. Tayong mga pumapalakpak, nagmi-ministry, pwedeng maging hangal. Kasi mga taga-Efeso, pwede. Kasi binarning ni Pablo na sabi niya, huwag kayong maging hangal. Nalala ko nung ako elementary, hindi ako nagkakamali, grade 3. Ang section kasi niyan, nung grade 3 kami, natatanda ako, section A, dyan ang mga matatalino. Section B, hindi umabot sa ganung katalino. Section D, C, yung section D, nasa gitna lang, nasa baba ng medyo matalino. At section E,
Ito yung mga walang talino. No? Ito yung mga nagkokopyahan na walang pakialam sa buhay. Ito yung mga kapatid, yung natatandaan ko yung performance ko. Praise the Lord naman, lagi naman ako sa section B. No? Ay, salamat. Hindi ako nakarating ng section A. Bakit? Pasensya na. Tao lang. Sigurado naman akong tao. Hindi ako ganun katalino eh. Sila mga matatalino, section A sila eh. No? Ngayon, puro section B. Pero dumating ang time, parang naglaro-laro ka. Hindi ko matanda, grade 3 ba ako noong grade 4. Alam niyo, napunta ako sa section D. Naawa ang nanay ko sa akin, bakit ka napunta sa section D? Ganyan, kasi, minsan kasi kahit na matalino ka, o kaya may isip ko, kaya medyo pasado ka, medyo naka 75 ka, sabi mo sa katabi mo, burara ka sa buhay. May utak ka nga, pero burara. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? No? Na alam mo naman pero tamad ka lang eh. Pero alam ng utak mo, yung nga lang, yung katawan mo, tamad. O kaya, matalino yung isip mo kasi yung katawan mo, bobo. Anong ibig ko sabihin? No? Minsan matalinong isip, yung puso, hangal. Ba't ko kasi pinakasalan itong pangit na ito? Pangit pala eh, bakit mo pinakasalan? Ngayon, napunta po ako sa section D, ay nako, mga kaklase ko talagang pagka nag-e-exam kami, ang haba, nakatingin na gano'n, oh. Nangungopya, pati pangalan ko, kinopya eh. Na bakit sabi kong gano'n, tapos pagka papasok yung mga kaklase ko, lahat sila may amoy. Pero kakaiba tong mga to, yung section A, mga matatalino, mga nandiyan, pero sa section D, mga mayayaman. Bakit? Every time papasok sila may lupa. Alam niyo ba yung mga klase yung gano'n na may lupa? Alam niyo ano po? Sabi ko, ayoko na rito. No. Nagpapakopya naman ako kasi nakikisama ka. Pero, ma'am, hindi ka ba napapagod? Hindi kaya'y nagsasawa? Na dito na lang tayo sa ganitong buhay. May solusyon na. May gamot na. Kahirapan, may gamot na. Alam niyo po, ang isang atake sa akin, diabetes. Kaya makikita niyo, may itim yung dito ko. Oh. Mga mga kagat ng aso. Yan. Kasi nga, nag-aaso ko. Isang atake sa akin, diabetes. Kapag ka nagkasugat ka, nangingitim. Kasi maraming asukal ang dugo mo. Ngayon, itong asukal na to, pagka napunta sa dugo, diabetes ang tawag. Pero pag nagpunta sa isip, I think Alzheimer's. No? Ngayon, ina-analyze ko, lalaban ka talaga eh. Bakit? Kasi pwede namang lumaban. At pwede kang manalo. Hindi na nga yung alarming na parang, lagot ka, mamatay ka na dyan. Hindi. Kasi may gamot na yun. Kapag ka namatay ka riyan, kasalanan mo na lang kasi may gamot. At ito po ang sinasabi po, naalala ko po, may mga kasabayan po kung nagkaroon ng diabetes, mga patay na lahat. Mabuti lang may gamot na ang sakit. Amen po ba? Praise the Lord, ang kahirapan ay may gamot na rin. Tapos sabi niya ganito, huwag kayong maging hangal. Anong ibig sabihin ng hangal? Ang hangal po ay pupunta sa dalawa, i-close ko po rito sa verse na to. Nahahati siya sa, pwede natin ilagay na dalawang kategorya. One, yung alam mo, pero hindi mo ginagawa. Ang tawag doon, hangal pa rin. 2 plus 2 equals 4, pero ang sinulat ng kamay mo, 5. Hangal pa rin yung ganon. Alam mo na huwag kang papatol sa unbeliever. Do not be equal yoke with unbelievers. Alam mo na dapat kang magsimba, pero hindi mo ginagawa. Alam mo na dapat kang magbigay. Alam mo na dapat kang maging involved sa church. Alam mo na dapat kang mag-pray. Kaya ka nahuhulog sa tukso kasi walang prayer eh. Kasi sabi niya gano'n, di ba? Manalangin kayo ng ganito. Ilayo mo kami sa tukso. So, ang nakakapagpaalis sa'yo sa tukso ay yung prayer. Alam mo na, pero hindi mo ginagawa. Be doers of the word and not hearers only. Sabi niya gano'n. At number 2,
Yung sinasabi nating hangal ay dahilan sa hindi mo talaga alam. I-close ko po rito. Tingnan niyo po mga kapatid. Maisingit ko nga lang ito. Ang sabi niya, we have the mind of Christ. Ibig sabihin na ang buong kaalaman o buong library ng universe ay available sa iyo. Dati noon, nung bata kami, ang nanay ko po bumili ng encyclopedia. Eh ako naman, tinitingnan ko. Gusto kong tingnan kasi yung pictures, pero hindi ko binabasa. Ang liliit ang sulat eh. Tapos meron pa silang binili na Britannica, Encyclopedia Britannica. Eh walang yung picture nun, mga black and white, maliliit. Tinatamad akong basahin, naluma na hanggang sa kinain na lang ng daga. Ang buong library ng universe ay pwede nating i-open. Kasi sabi ng Biblia, we have the mind of Christ. Hindi malayo, nasa loob mo. We have the mind of Christ. Lahat ng tanong mo, lahat ng knowledge, lahat ng kaalaman ay available sa atin. Pwede tayong magtanong sa Panginoon at ang Panginoon sasagot. Saan nakalagay sa Bible yan? Call unto me and I will answer you. Oh. So pwede yan. Ngayon po, kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, walang tao dito sa mundo na hindi mo pwedeng hindi magustuhan. Hindi ko type yung taong yan. Asar ako sa taong yan. Eh kung na kay Kristo ka talaga, hindi dapat kanya ang kaisipan mo. Ayaw magsimba rin. Hindi ko gusto rin mainit. Tapos yung mga tao mababaho. Lalo na yung yung nagpapakanta, yung malaki mata. At yung nagigitara. Kung na kay Kristo ka, hindi ganyan ang tingin mo sa kanila. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi yung kaasar itong to, no? Tsura lang nito, tsura lang. Paala mo kung sino ganyan. Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan kang tumingin sa tao? Kasi kung talaga na kay Kristo ka, hindi na ganyan ang paningin mo. Hindi pwede, hindi ko kasundo yan. Mag-aaway lang kami. Paglayuin mo ka, mag-aaway kami. Di ba Kristyano ka na? Dapat hindi na ganun. Kasi nasa iyo na isip ni Kristo, nasa iyo si Kristo. Walang tao dito sa mundo na hindi pwedeng hindi mo makasundo. Hindi po pwede sa akin yan. Patulang ko yan. Yung mga sa katabi mo, tama yung nagsasalita sa harapan, di ba? Bakit ganun yung attitude mo? Kasi kung na kay Kristo ka na, hindi pwedeng hindi mo makasundo eh. So, kumusta pa pagiging Kristyano natin? Kasi, yung love eh. Wala kang pakialam kung siya ay puti, itim, brown, ano pa. Kahit na yellow siya, ano pa, kahit pula siya, no? Nandun pa rin yung mo eh. Nandun pa rin yung kaya kong mahalin tong taong to. No? I can love this person. I can forgive this person. Bakit? Kasi nasa inyo na si Kristo eh. Ay, maraming salamat po. God bless you. Ngayon, kung wala sa iyo ang pag-ibig ni Kristo, wala sa isip ni Kristo, talagang magiging prejudice ka o magiging racist ka na lahat ng mga mahaba ang buhok dito, yung mga maiksing buhok doon, di natin batiyan. Bakit ganyan? Tingnan niyo yung idea ng fraternity. Kung hindi mo ka frat, hindi mo ka bro, makikipagsuntukan ka, bakit? Kaya hindi pwedeng yung kumbaga born again ka tapos nandun ka pa rin sa mga gang. Hindi pwede. Ngayon, sinasabi niya rito, yung isang bagay po na, paano mo masasabi na na hindi ka hangal? Ito eh. Sabi niya, huwag kayong mga hangal. Andito po ang solusyon sa unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Para hindi ka maging hangal, dapat alam mo ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos sa akin? Kung hindi mo alam at after 5 years ka na sa Panginoon, 10 years ka na sa Panginoon, hindi mo pa rin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo,
andito ka. Kasi si Jesus, 12 years old pa lang, bilang tao hindi bilang Diyos, bilang tao, si Jesus, 12 anyos pa lang, alam na niya kung ano trabaho niya. Natatandaan niyo ba nung nawala siya, nung tumakas siya? Hinanap siya ng magulang niya. Tumakas siya, tandaan niyo ba yun? Sabi mo sa katabi mo, kaya biblical lang tumakas para magsimba. Sabihin niyo, mali ako. Si Jesus nga tumakas Tumakas siya, andun siya sa simbahan, nakikinig, nagsasalita, nagko-comment. Kabata-bata, nandun siya, nagsasalita. No? Giliw na giliw sa kanya yung mga teacher Yung mga pari doon. Tingnan niyo, sabi niya gano'n, nung nakita siya ni Mama Mary at saka ni Papa Joseph, alam niyo, sabi niya gano'n, hindi ba dapat nandito ako sa trabaho ng aking ama? 12 anyos pa lang siya, pambihira, alam niya kung anong kalooban ng Diyos sa kanya. Hindi siya angal. Pero may mga Kristyano, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 10 years, 20 years na sa church. Hangal pa rin. Bakit? Kasi hindi nila alam ang kalooban ng Diyos sa kanila. Kung meron mang masasabi na alam matalino ang Kristyano na yan, hindi kasi lahat ng Kristyano matalino kasi nga sabi niya rito mabuhay tayo bilang mga matatalino at hindi bilang mga mangmang. Yung marka, yung masasabi nating may talino, may aral, may unawa ang isang Kristyano, alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Yung iba, wala na yan. Minsan nagpupunta po ako sa Luneta at nakikinig ako ng debate. Nalilibang lang ako, no? Noong pa to. Before pandemic pa. Minsan, pagka pupunta kami ron, nakikinig ako galing nila makipagdebate, pero alam nyo, mangmang pa rin yan. Kasi sa dinami-dami ng alam nila sa Biblia, hindi alam nung nagsasalita kung ano kalooban ng Diyos sa kanya. Alam niya ang problema ng gobyerno. Alam niya ang problema ng lipunan. Alam niya ang problema ng ibang tao. Pero yung kalooban ng Diyos sa kanya, hindi niya alam, mangmang. Kung meron dapat pag-aralan ng isang Kristyano sa simbahan ay yung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Kasi kung sa dinami-dami ng hinatenan mo, sa dinami-dami ng pinakinggan mong sermon, sa dinami-dami ng libro na binasa mo, sa dinami-dami ng mga advices sa iyo, sa dinami-dami ng mga sermon na narinig mo, dami mo ng camping na inatenan, ang dami ng seminars mo inatenan, pero sa kabila nito, hindi ka makapag-produce ng isang kaluluwa. Hindi ka makapagdala ng isang kaluluwa sa Panginoon, sayang lang lahat yan. Kasi dinami-dami ng mga binanggit ko po sa inyo, hindi mo pa rin alam ang kalooban ng Diyos sa iyo, sayang lahat. Sayang lang ang pagsisimba. Ano nangyari? Ang pinanggaling mo yung pastor. Bakit? Kasi pinagpraktisan kang sermon Alamin mo anong kalooban ng Diyos sa'yo dahil ito yung pinaka-pananagutan natin. Alam mo ba? Sabihin natin, no? Ito ba si Regine? Regine ba to? Alam mo ba, Regine? Hindi naman tatanungin ng Diyos kung nakapag-aral ka o hindi. Hindi rin tatanungin ng Panginoon kung yumaman ka o hindi. Hindi mo pananagutan yan, no? Wala pa kailanman Diyos doon, no? Sayang. Kasi kalooban yan, sumagana tayo. Pero kung tatanungin yung kumbaga mananagot ka, hindi ka mananagot siya. Wala akong nakita sa Biblia, ewan ko lang pero ang alam ko, hindi mo pananagutan yung uri ng buhay na naabot mo. Pero isang pananagutan mo, ginawa mo ba ang kalooban ko sa iyo? At kung ang sagot mo hindi, sinayang mo lang ang pagsimpa-simpa. Kalooban ba ng Diyos na magpastor ako? Kalooban ba ng Diyos na mag-worker ako? Kalooban ba ng Diyos na mag-full-time ako, mag-part-time ako? Anong kalooban ng Diyos sa akin? Kanya-kanya po tayo. Walang same. Kahit nga mag-asawa kayo tinawag kayo ng Diyos na iisa pero may ibang trabaho yan. Maaaring yung isa,
mag-asawa, maaaring lalaki tinawag na magpastor, pero yung babae tinawag na mag-alaga ng pamilya. Dapat alam natin ito. Ano ang kalooban ng Diyos? Bakit kasi? Ikakategorya tayo ng Diyos sa mga magmang. Sa lahat ng sandali, papupurihan ka. Kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat, Panginoon. Sa aking buhay, sa aking buhay, nilataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat, Panginoon na. Ay sige, tingin po kayo rito mga kapatid. Naalala ko po noon, dito po yung ako ay na-born again. Nung time na ayoko pang magsuko ng buhay sa Panginoon, palasimba na po ako, napupuspos ako noon na yung sanay akong magtaas-taas ang kamay, pero unbeliever ako. Ilang taon ako na nagsisimba. Persahan nga nararamdaman kong anointing, sanay ako sa anointing, nagkakapuspusan na rin, nakaganon lang ako, ganyan, naiyak din ako, pero hindi ako born again, yung puso ko malayo. Nagpupumilit akong kumbaga parang i-please si Lord, pero alam nyo ba yung may tubig rin nakaganong ka, inaabot mo, ayaw mong pumunta ron ayaw kong pumasok sa born again. Kung ba, nagsisimba ako, pero ayaw kong pumasok sa born again. Sabi ko, iyak nga ako na iyak nun bakit? Nararamdaman ko anointing pero pwede kasi umiyak yung mata mo ng luha, pero yung puso mo malayo sa Diyos. Bakit? Kasi nakita ko po ang Kristiyano na kawawa, mahirap kawawa kapag ka nagkasakit ka, di ka gagaling kasi hindi tinuturo yan, kagalingan, hindi. Yung kasaganaan, hindi tinuturo yan. So bagay, kahit naman hindi ako gumaling, hindi naman ako sumagana, okay lang, basta maligtas ako, okay sa akin yun. Sabi nga niya gano'n mabuti pang pumunta ka sa langit na puto lang kamay mo kaysa pumunta ka ng impyernong buo. No? Hindi pa rin pumunta ka ng mahirap doon, pumunta ka na may sakit na hindi ka gumaling sakit mo, basta umakyat ka ng langit kaysa pumunta ka ng impyerno, wala kang sakit, pero impyerno ka pa rin. Ngayon, kaya ayoko. Sabi kong gano'n, wala na. Yung pangarap ko malayo sa Diyos Alam niyo po, nung na-born again ako, nagsuko na ako ng buhay sa Panginoon. May isa akong panalangin. Isa lang panalangin ko, paulit-ulit. Sinabi nga na Diyos, huwag kang paulit-ulit mag-pray. Pero ewan ko, sirang plaka ako nun Siguro, di nyo na alam ibig sabihin ng plaka. Parang MP3 yan, parang CD. Yung plaka, pagka sira, natalon, balik ng balik. Tayo na lang nakakaalam po yung mga may edad na. Alam niyo po, para ako sirang plaka nun. Bakit? Kasi lagi ko sinasabi, Lord, wala na akong future. Wala na akong future. Born again ako. Nagsuko na ako ng buhay kay Lord. Pero yung pangarap ko, iniwanan ko na, binitawan ko na, parang wala na. Malungkot ako. Pe-pray ako, Lord. Every day yan. Sa gabi ako nagpe-pray. Lagi ko sinasabi, Lord, wala na akong future. Wala na akong future. Pero papatuloy ako, Panginoon. Kahit wala na akong future, Panginoon, hindi na maganda yung bukas ko, hindi na maganda yung kinabukasan ko, magiging mahirap na ako, magiging pangit na buhay ko, magiging pangit na ako. Papatuloy pa rin ako sa iyo, Panginoon, magiging faithful ako, pero wala na akong future, wala na akong, everyday yan, wala na akong future. Laging sinasabi, wala na akong future, wala na akong future. Tagalog ako mag-pray. Alam niyo, pagka, one time doon sa pagpe-pray kong gano'n, bigla akong sinagot ng Diyos. Narinig ko talaga ang boses niya, ang lakas. Na masasabi ko na galing sa Diyos yun. Kasi ang lakas na parang may boses na nagsalita sa iyo na sumagot sa iyo Alam niyo kung sabi niya? Sabi niya, anak, hindi ko tinanggal ang future mo. Ang tinanggal ko, yung pangit sa future mo. Napatahimik ako. Para bang pak.
para kang binatukan nasampal ka nabuhusan ka ng tubig na, hindi ako mapagsalita. Siguro nagsawaan Diyos sa akin na, wala na akong future. Sinagot ako eh. Baby Christian ako noon na, sabi ko, wala na. Bakit kasi, walang masamang plano ang Diyos sa atin. Yung nga lang, alamin mo ang kalooban ng Diyos. Alamin mo. Kasi sayang lang lahat ng ginagawa mo, hindi worth. Nakakatulong ka, napampainit ka ng bangko. Pero hindi worth. Merong special na plano ang Diyos sa'yo. Yung kumbaga, there is greatness. Tama ba yung term ko, no? Andun yung greatness na nakikita ng Diyos sa'yo na parang grandiose na ang ganda, ang gara ng plano ng Diyos sa'yo. Pero hindi mangyayari ito kung hindi mo mapapasok kasi hindi mo alam. Maaaring tinatawag ka ng Diyos sa pagpo-full time, pero nakikita mo maghihirap ako. Walang plano ang Diyos sa'yo maghihirap ka. Walang plano ang Diyos sa'yo na pangit. Tatanggalin niya yung pangit sa future mo. Kaya di mo sa pwedeng sabihin na, maghihirap ako. Mangmang yun. Kasi di mo alam. Dapat alamin mo. Walang plano ang Diyos sa'yo na maghirap ka, na magutom ka. Wala. Lalo na sa pagpo-full time, wala. Bakit may mga ganyan? Kasi nga, hindi alam. May sakripisyo, yes. Pero walang pangit. Kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita sa aking buhay. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat. Natawag nga si Badong at saka si Judah dito sa harapan. Kailan may di ka nagkulang, Panginoon, paki-pray nyo sila na magpagamit. Worker ang kailangan at pastor, no? Ang kinin natin na sila ay gagamitin ng Diyos. Sige po, magpag-pray natin sila kahit paulit-ulit na lehan siya. Kailan may di ka, Hershey, tapat mo sa kanila yung dalawa. Siguro paghiwalayin mo na lang para
ko po sa inyo to, hindi na ako magmamicrophone dito kasi nagpe-pray sila, no? Sa camping, may share po ko sa inyo regarding dito sa yung nakaka-connect, yung nasasagot yung prayer, hindi yung umaasa ka na lang sana masagot, hindi yung kasiguraduhan, kasi faith is the evidence of things hoped for, itong ebidensya. Ito yung assurance na masasagot ang prayer mo. Kaya encourage ko po kayo sa last night ito ng camping, ay workout muna natin yung para sa mga believers. Tapos pag believer na silang lahat, pag-usapan po natin yung makakonect, yung masagot yung panalangin. Alam niyo po, sa dinami-dami po ng mga narinig ko, ng mga teachings regarding sa kasagutan sa panalangin, ito po yung nakita ko na pinaka-closest na talaga may makikita kang resulta rito. No? At ito po ay 100% na may makukuha kang resulta. Kaya very excited ako na i-share sa inyo to kasi ang dami mo pong maririnig na teaching sa mga magagaling na teachers kung paano masagot ang prayer, pero sa dami-dami po ng mga napakinggan ko at pinag-aralan ko, yung chinek mo talaga, ito yung nakakapagbigay ng resulta na 100%. No, bakit? Kasi may mga teachings po na maraming kondisyon na sasagutin ng Diyos yung panalangin mo, pero dapat ganito, dapat ganyan, dapat magpatawad ka, dapat ganito, nagbigay ka, ganun. Pero yung share ko po sa inyo sa camping yung last night, no, ay walang kondisyon. Sigurado 100% masasagot ang prayer na hindi katulad nga na ibang mga katuruan na maraming mga dapat mong gawin muna ito, dapat mong gawin yan. Pero ito po ay sure na may kasagutan ng prayer. Kaya na-encourage ko po kayo na punta po kayo sa camping, no? Ito po ay pang-believer, pero sa katapusan po ng camping, believers na lahat yan. Kaya na-encourage ko po kayo. Sunday po yun na kung mag-desisyon man ang pastor ninyo at malapit kayo rito sa Maynila, kung po pwede, di sa camping na lang kayo mag-attend ng church, no? Doon na lang kayo mag-church kasama ang kongregasyon nyo. Malang sa gabi po ito, pwede naman kayo pumunta, no? Sige po, God bless.